Hello, no, so ngayon no, ang pag-usapan natin is itong tungkol sa ikapo. No? Marami sa atin ngayon no, ng mga tao no, na hindi talaga nagbibigay ng ikapo doon sa ating Panginoon. Baka pagdating ng araw no, na hindi natin alam na ninakawan na pala natin at ninanakawan na pala natin ang ating Panginoon. Sa anong paraan dito sa ikapo? No, lagi nyo tatandaan no, na hindi natin kayang pagnakawan ng ating Panginoon. Lagi nating tatandaan yan. Maraming mga church leader no na nagsasabi no na ang ikapo ay hindi na mahalaga no, na hindi na raw ito ibigay dapat or hindi na ito mahalaga na gawin or utos kasi nababago na daw lahat. No? Gusto kong malaman nyo na wag sana kayong makinig doon sa mga tao na yon kasi ang ikapo talaga ay nakalaan talaga yan sa ating Panginoon. Ito ay banal. Ito ay banal. Ayon dito sa Levitico 27 verse 30 sinabi dito no, 27 verse 30 sinabi dito no, lahat ng ikasampung bahagi maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan sa Diyos or kay Yahweh no, nakalaan sa Diyos ang ikasampu. Itong mga sahod natin sa akin kasi nung binabawasan ko no ng ikapo kasi ayon nga sa sumusunod no sa mga utos. Hindi ko ito ginagawa dahil may habol ako sa pagdating ng araw, no. Ginagawa ko ito dahil ito ay utos, no. Huwag kayong mabahala no, na magbigay sa ikapo ninyo kasi pagdating ng araw, ang lahat na nawawala sa inyo, ibabalik din yan sa Panginoon. Ito ay tanda ng ating pagkamasunurin sa ating Panginoon. Utos ito. Huwag tayo mag-alilangan ng ganito, ganyan. Kasi maraming mga tao no na hindi alam ang kautusan patungkol sa ikapo. Kaya much better talaga no na magbasa po tayo ng Biblia. Hindi lamang no na makikinig tayo sa mga itinuturo o pinapangaral sa atin ng ating mga pastor o sino man ng mga church leader. Kasi minsan, tinutwist nila ang katotohanan. At inaakala nyo, lumalakad na kayo sa liwanag. Yun pala, pagdating ng araw, katapusan, didin, kaparusahan. No? So lagi nyo tatandaan ito. Kasi sinabi dito sa ating Panginoon no, na sa Malakayas chapter 3 verse 8 to 10 sinabi ng ating Panginoon, ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan niyo ako sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at handog, tithes in offering, no? Dahil sa mga tao sa pagbigay ng mga tithes in offering nila doon sa ating Panginoon o sa mga simbahan, ang mga tao inaakala nila no na sila ay nagiging matuwid sa ating Panginoon. Pero hindi nila alam no na sa ganito palang paraan sa tithes in offering or ikapo at handog ay ninanakawan nila ang Panginoon dahil nga sa hindi nila pagbibigay. Maraming mga tao no na mapira, may magandang trabaho, magandang sweldo. Instead na ibigay nila yung ikapo nila, binibigyan lang nila ng mga 20 pesos, ganito, ganyan. Wala silang pagkakaiba doon sa panahon ni Kristo noong doon sa sinagoga siya. Pinagmamasdan niya yung mga tao no, na naguhulog ng mga handog. Nakita niya yung mga tao na mga mayayaman no, na barya-barya lang yung hinuhulog nila at nakita niya yung isang babaeng byuda no, na lahat ng kanya inihulog niya pero sinabi ng ating Panginoon ang tingin sa kanya sa ating Panginoon ng byuda, yun yung pinakamatuwid doon sa mga tao na yun kasi lahat ng kanya inialay niya doon sa Panginoon kaysa doon sa mga tao no na mga mga mayayaman na hindi naman nagbibigay ng ikapo. Ganito ang nangyayari. Kung inaakala ng bawat tao no na ikaw ay mayaman no na basta nakapagbigay lang ako, nakapagsamba lang ako, nagkakamali po kayo. Baka pagdating ng araw kasi nasabihan kayo no na magnanakaw kayo sa hindi nyo alam na yun pala ninanakawan nyo ang Panginoon sa anong paraan? Sa ikapo at sa handog. Ang sinabi dito sa ating Panginoon sa verse 9, isinumpa ko kayong lahat sapagkat kayo'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos
upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. No? Ito, utos ito kasi nga para matugunan ang lahat ng pangangailangan sa simbahan o sa templo ng ating Panginoon kung saan siya sinasamba. Pero yung mga tao talaga, pinagnanakawan talaga nilang ang Panginoon. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Hindi gumagawa niyan. Kaya nga marami pa rin mga templo o simbahan ng Panginoon na hindi pa rin maganda o maayos pagkagawa. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon doon sa sulat ni Hageo patungkol sa templo at saka sa mga bahay. Sabi ng Panginoon, napakaganda ng bahay nyo. Nakapagpatayo kayo ng mga bahay na magaganda, magagara. Pero yung aking templo, sira pa rin. Kaya dahil nga sa kakulangan ng salapi or pera, dahil nga yung mga pera na yan na ikapo ay para matugunan ang pangangailangan ng simbahan. Pero yung mga tao na mga mayayaman na sana ibigay yun, hindi lang mayaman kundi lahat ng mga tao walang exempted sa ikapo, upang ang templo ng Diyos ay matugunan yung mga pangailangan. At sinabi ng ating Panginoon, gawin nyo ito sa ganitong paraan at ibubuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. Makikita nyo kung paano bubuksan ng Diyos at ibubuhos niya ang buong buo ang mga masaganang pagpapala. Mas pinipili natin na mag-koleksyon ng mga barya kaysa mismo sa mga pagpapala na ating matatanggap sa ating Panginoon dahil nga sa pagsunod natin sa kanyang kalooban at sa kanyang kautusan. Mas pinipili natin yung pag-koleksyon ng mga barya-barya kaysa mismo na ang Diyos ay siyang magpapala sa atin. Kung gusto mo ng pagpapala, sundin natin ang ating Panginoon kung ano man yung inuutos niya. Ayon nga dito sa sulat ng Deuteronomy verse 14 to 22, ang sinabi niya kukunan ninyo ng ikasampung bahagi ang inyong ani taon-taon. So every year yan. Every year. Lahat ng kikitain nyo every year, kukunin nyo yung 10% doon. Ganun pa rin every month. So sa atin sahod, every month, kukunan natin yan 10%, iipunin natin yan every year. At ibibigay natin yan doon sa simbahan. Ang sinabi dito, para ang simbahan ay may pagkain. Ang sinabi dito sa verse 23, ang ikasampung bahagi ng inyong ani, alak, langis at ang panganay ng inyong mga alagang hayop ay doon ninyo kakainin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh upang siya ay maging parangalan. So itong lahat ng ito, mga ani is dadalhin natin ito doon sa ating templo o sa templo ng ating Panginoon at doon natin ito kakainin. Continue dito sa 24. Kung malayo ang lugar na pipiliin niya at magiging mahirap dalhin doon ang ikasampung bahagi ng inyong ani, ipagbili ninyo iyon at dalhin ang pinagbilhan sa lugar na pinipili niya. So ngayon sa atin dito, ani ito tungkol sa pero sa atin yan dito is sahod or kinikita sa ating mga negosyo. Sabi dito, pagdating doon, so ipagbili niya, pagdating doon, bumili kayo ng anumang gusto ninyo, baka, tupa, alak o inuming nais ninyo. At siya ninyong pagsalusaluhang mag-anak bilang pagdiriwang sa harapan ng Diyos ninyong si Yahweh. So kung ang ating dadalhin doon is pera, ipagbili natin ito ng mga hayop, mga baka o kambing o anuman ating magugustuhan. At kakainin natin ito doon sa templo kung saan pinili ng ating Panginoon, kung saan doon natin kakainin kasama lahat ng ating kamag-anak or mga tao rin na tao sa Diyos. Doon natin ito ihanda. Pero lagi nyo tatandaan, wala na talagang taong gumagawa nito ngayon. Kasi mostly sa mga pare ngayon o mga pastor or mga leader, church leader, yung mga pira mismo ng Panginoon na tayo sinoperate na para sana matugunan
ang pangangailangan ng simbahan at para maparangalan ang Panginoon, susundin dapat itong kung ano yung utos ng ating Panginoon dito sa Deuteronomy. Hindi na nagagawa ng mga leader. Kasi nga, napupunta ito sa kanilang mga bulsa o mga bank account. Sa ganitong paraan, no, ninanakawan nila yung Panginoon. Hindi lamang yung mga leader nila ang siyang nagnanakaw. No, sa lagi niyong tatandaan yan. Maraming tao gumagawa niya ngayon. No? Sa dito naman sa Deuteronomy 26 verse 12, ang sinabi dito, so every 3 years, sa ikatlong taon, ibubukod ninyo ang ika-10 bahagi ng inyong ani upang ibigay sa mga Levita, sa mga balo, sa mga dayuhan, ulila, upang sila may makain kapag nagawa nito, sasabihin ninyo, no, sa bawat ikatlong taon, ibubukod daw ang ika-10 bahagi at ang lahat ng ito ay ibibigay doon sa mga ulila, dayuhan at saka sa mga balo. Levita, kasi wala sa atin yung mga Levita ngayon, di ba? So mga balo, mga ulila. So saan ba ito natin ibibigay? Siyempre sa mga balo, yung mga balo na hirap na talaga. Siyempre sa mga mamahirap, mga ulila, sa mga pulubi. Yun yung utos sa atin, no? Every year, ay every 3 years. Sa buong taon na yan ng after 3 years, ibibigay natin doon. Lagi nating susundin ito kasi marami talagang hindi sumusunod nito. Mostly talaga halos lahat. No? Gagawin natin ito kasi ito'y utos. Ang sinabi ng ating Panginoon, kung susundin natin ito, bubuksan niya ang pintuan ng langit o ang bintana ng langit. At ibubuhos niya ang masaganang pagpapala sa bawat tao na sumusunod nito. Pag sumusunod kayo nito, sa pagbibigay niyo nito, sundin niyo rin itong utos ng ating Panginoon doon sa sulat ng Matthew chapter 6. No? Sinabi ng ating Panginoon, kung magbibigay ka doon sa mga mahihirap or pulubi, wag na wag mong ipapaalam sa kaliwa mong kamay kung ano man yung ginagawa sa kanan mong kamay. Kung magbibigay ka at ang iyong Panginoon na tumitingin sa iyo ay siyang magpapala sa iyo. Kasi kung ipaalam mo sa lahat, gaya ng iba no, na binablog, pinapaalam sa lahat para makita sa mga tao na matuwid sila, na nagbibigay sila, na relihiyoso sila, na ganito, mabuting tao sila, sa harap ng Panginoon yan, you are hypocrites. Instead na pagpapala ay yung matatanggap mo, wala ka matatanggap. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, mga taong sumusuway sa mga ganito, natanggap na nila ang kanilang mga pagpapala. Kung ikaw gusto mo makatanggap ng pagpapala ng Panginoon, gawin mo ito. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, kung magbibigay ka o kung magpipista ka o maghahandaan ka, huwag mong imbitahin yung mga kamag-anak mong mga mayayaman. Ang imbitahin mo yung mga tao mahirap, yung mga pulubi, yung mga ulila, mga ganun, yun yung mga imbitahin mo. Kaya imbitahin mo kasi yung mga tao na yan, hindi yan sila makaganti sa iyo. Dahil nga, yung mga tao hindi makaganti sa iyo, ang Panginoon na siyang gaganti sa iyo. Pero kung yung mga mayayaman mong kamag-anak ay imbitahin mo, gagantihan sa iyo. Sa ganun na paraan, nagagantihan ka sa iyong kabutihan. Pero itong mga ganitong mga tao, mga ulila, mga mahihirap, mga pulubi, hindi yan sila makaganti sa iyo. Ang Panginoon na siyang gaganti sa iyo. Ito yung ibig sabihin niya sa ikatlong taon na ibubukod ninyo ang ika-10 bahagi ng inyong ani upang ibigay sa mga Levita, sa mga dayuhan, sa mga ulila at sa mga balo upang sila'y may makain. Sundin nyo yun. Sundin natin ito dahil ito ay utos ng ating Panginoon. Maniwala kayo sa akin. Pag tayo ay gumagawa nito, maniwala kayo sa akin. Sa harap ng Panginoon, tayo ay kalulugdan. Kasi hindi tayo gumagawa sa sarili nating paraan, kundi gumagawa tayo ayon sa utos niya, ayon sa kanyang kalooban. Maraming mga tao na hindi talaga alam ang katotohanan patungkol dito. Na basta nabigay-bigay lang sila ganito kasi nga
sinusunod nila minsan yung mga utos ng kanilang mga church leader na hindi naman sumusunod sa kautusan sa Biblia, kautusan o kalooban ng ating Panginoon. Kaya kung mga leader kayo na hindi nagsasabi, it's better for you. Umalis kayo dyan. Baka yung iniisip mo na siyang matutulong sa iyo na maghatid or tutulong sa iyo patungo kay Kristo. Daanan pala yan or pintuan pala yan patungo sa kaparusahan. It's better for you. No? Hanapin mo kung saan ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa buhay mo. Hindi yung mga hipokrisi lamang ang itinuturo. Maraming gumagawa niyan ngayon na hindi rin alam ng mga tao na every time na mga tao or may mga tao na magpipreach patungkol dito, sinasaway nila kasi sinasabi nila hindi na yan mahalaga ngayon. Pero ang katotohanan, sila lamang ang hindi sumusunod nito. At sa ganung paraan, ninanakawan nila ang Panginoon. Sa anong paraan? Patungkol sa tithes and offering or sa ikapu at saka handog na hindi nila nagagawa. Kaya nga sinasabi nila doon sa mga tao, hindi na yan mahalaga kasi wala na yan, ganito, ganyan. Na hindi nila alam, sila pala ay nagkakasala at magnanakaw sa mga ganitong paraan. No, so hanggang dito na lang. No? Maraming salamat and God bless you, everyone.